of the nation. Tinutugis ngayon ng magkaangkas sa motorsiklo na nahulikam na namaril sa labas ng isang motor shop sa Maguindanao del Sur. Patay ang isang mekanikong nagpapahinga noon sa labas. 3 ang sugatan. May report si John Consulta. Tumigil sa tapat ng isang motor shop ang magkaangkas na ito sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Pero hindi para magpaayos ng motorsiklo. Armado pala ang backride. Hanggang sunod-sunod siyang nagpaputok sa katubakas. Ayon sa Maguindanao del Sur Provincial Police, ng mga oras na yun, nagpapahinga ang mga tauhan ng motor shop nang bigla silang paunalan ng bala. 4 ang nabaril at dinala sa ospital. Dead on arrival ang mekanikong 21 anyos. Sa 3 namang sugatan, na-discharge na ang isa. 14 na basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect na patuloy na tinutugis. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamaril. John Consulta, GMA News. Mahigit 8,000 sunog na ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong bansa mula Enero hanggang unang araw ng Mayo. Mahigit 1,000 sa mga yan sumiklab sa Metro Manila. Ngayong araw, mga komunidad ang natupok sa Parañaque at Bacoor, Cavite. May report si Jamie Santos. Hindi malaman ng mga residente ng Barangay Habay 1 sa Bacoor, Cavite kung saan pupunta at paano ililigtas sa mga sarili ng tupukin ng apoy ang kanilang komunidad ngayong hapon. Yung asawa ko nakamayroon ng wire na may sunog. Ang bilis, sobra po. Sobrang init pa sa yung hangin. Batay sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang bahay na wala umanong tao. Pumutok sa loob ng bahay. Na walang tao? Walang tao. Naapula ang sunog matapos ang mahigit 1 oras. Nasa 10 hanggang 15 bahay ang natupok. Nasunugan ng di bababa sa 49 na pamilya. Walang nasawi. May mag-asawang nasugatan at maayos na ang kalagayan. Nabulabog din ng sunog ang mga residente ng Target 2 Range de la Rama sa BF Homes, Parañaque. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Sa Dumangas, Iloilo, 3 bahay ang natupok. Ayon sa mga residente, walang kuryente noon nang sumiklab ang apoy. Nakarinig din umano sila ng pagputok mula sa isang bahay bago ang sunog. Patuloy ang investigasyon. Para siyang fog, pero hindi, usok yan na nanggagaling po sa ilalim ng lupa. Idinulog naman sa barangay ang usok na iyan sa isang pribadong lote sa barangay Mali sa San Mateo, Rizal. Yan, may apoy pa nga eh. Masakit po sa baga yung usok. Ang laki ng perwisyo, sir. Bakit to? Wala na po akong pagkakakitaan. Ang usok nagmumula sa tila tambak ng basura. Ayon sa barangay, posibleng nagningas ang mga basura dahil sa init ng panahon. Hindi raw talaga basurahan ng lugar, pero pinatambakan daw ito ng may-ari ng lote. Inabutan ng GMA News ang caretaker ng lupa na nagsabing iniutos daw sa kanila ng may-ari na apulahin ng apoy. Nagbobomba raw sila ng tubig mula sa sapa. Binabalik-balikan po namin. Hindi po namin titigilan yan hanggat hindi nauubos ang usok na yan. Tinabunan para pantayin tong lugar na to. Kaya lang yung tinabon nila from construction na yung mga panambak, may mga plastic, may mga kung ano-anong mga basura. So ayan po ang may debris, may plastic, may kahoy. Nakatakdang puntahan ng San Mateo LGU ang may-ari na maaring matikitan dahil sa samot-saring paglabag. Jamie Santos, GMA News. Binatikos ng kampo ng dating TV host na si Jay Sonza ang paraan at timing ng pag-aresto sa kanya. Sabi ng abogado ni Sonza, hindi makapagpiyansa ang kanyang kliyente dahil long weekend at sarado ang mga korte. Nagresulta ito ng anyay unnecessary at prolonged o matagal na pagkakakulong ni Sonza na 71 taong gulang na. Paliwanag naman ng NBI, kahapon ng hapon lang lumabas ang warrant. Natagalan din daw ang paghahanap ng address niya, kaya inabot na ng gabi. Nagpalipas sa magdamag sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa si Sonza. Sa Lunes, inasang ihaharap siya sa Pasay Regional Trial Court na nag-issue ng warrant. Hinuli si Sonza kagabi para sa kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterance. May kinalaman ito sa mga umano'y ipinakalat ni Sonza na peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa inilabas na arrest warrant ng korte, walang piyansa ang kaso ni Sonza, bagay na kwe-questionin daw ng kanyang mga abogado.
Muling nanawagan ng dagdag sahod ng mga labor group na nagkasanang kilos protesta ngayong araw ng mga manggagawa. Sa gitna naman ng rally sa Maynila, nagkagirian ng mga realista at mga pulis. May report si Marisol Abduraman. Target locked na ng mga relihista ang US Embassy ngayong araw ng paggawa. Pero hinarang sila ng barikada ng mga pulis. Ang malalaking effigy na bitbit nila, sinunog. Sigaw nila ang panawagang ipaglaban ang kabuhayan at karapatan ng mamamayan sa gitna ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa PNP, batay sa video na inilabas nila, isang demonstrador ang nanuntok umano ng pulis. Ngayon po medyo nanglabis po dahil may panununtok na, may pangahampas ng kawayan sa ulo, sugatan po ang ating pulis at yung cellphone po ay nablot. Malinaw naman na hindi kami ang unang-una ng gulo. Yung sinasabi nila na nuntok, wala kaming sinusuntok. Bahagya rin nagkatensyon ng magbuga ng tubig ang mga otoridad. Patapos na ang programa natin, pero sino ang nag-spray ng tubig? Ma'am, concerned po kami sa safety ng bawat isa. Baka po may masunog sa kanila, maging injury pa po, maging cause pa po ng injury. Hindi rin nakalusot ang mga relihista sa Mindiola na malapit lang sa Malacanang. Sa rekto na lang sila ng programa. Ayaw na marinig mismo ng mga taga-Malacanang ang hinaing ng mga manggagawa at taong bayan. Actually, wala naman pong goal na gano'n na hindi sila makalapit sa Mindiola. Ang goal po natin ay panatalihing peaceful po yung pagkilos. Sa Hong Kong naman, idinaing sa protesta ng mga migrante, kabilang ang mga Pinoy ang mahabang oras ng paggawa ng mga domestic worker na nila'y umaabot na sa 20 oras kada araw. Tuwing Labor Day, taas sahod ang sigaw ng panawagan ng mga labor group. Ayon sa Labor Department, mayroong ngayong 16 na wage increase petition sa NCR ang iba't ibang grupo. May nagsumiti rin ng wage hike petition sa Central Luzon, Calabar Zone at sa Visayas. Sa Region 6, ipinitisyon ng United Labor Western Visayas ang 250 pesos na aumento sa arawang sahod. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa mga rehiyon. Naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Pinangunahan ng Pangulo ang paggunitan ng Labor Day sa General Santos City kung saan nagdaos din ng job fair. Ayon sa Department of Labor and Employment, halos 300,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang alok sa mahigit 70 job fair sites ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa. Merong ho sa manufacturing, wholesale and retail, construction, business process outsourcing, meron rin po sa accommodation and food services. Kabilang sa mga job seekers sina Juliet at Jesseline na ilang dekadang nagtrabahong caregiver sa Israel bago na pauwi dahil sa gyera. Pag-uwi ko sir dito, nag-apply ako sa hospital as nursing aide sa ICU department. Tapos now po, searching for a job for abroad ulit. Wala, hindi talaga kaya ng minimum lang pagkain, syempre mga bayarin, kuryente, tubig. Nagbigay-pugay rin ang Office of the Vice President sa mga manggagawang Pilipino na tinawag nitong haligi ng pag-unlad, pag-asa ng bayan at tunay na lakas ng ekonomiya. Marisol Abduraman, GMA News. Huli kam sa Kapas Tarlac kung paanong hindi sinanto ng magnanakaw ang isang simbahan. Pinuntirya ng lalaking suspect ang donation box ng San Nicolas de Tolentino Shrine. Ayon sa mga pulis, nagpanggap pa siyang nagdarasal. Nasa 200,000 pisong donasyon ang kanyang natangay. Sinikwat din ng lalaki ang digital camera na naiwan ng isang freelance photographer sa upuan ng simbahan. Naaresto kalaunan ng suspect na dati na ring nasangkot sa nakawan. Na-recover din sa kanya ang mga ninakaw na gamit at pera. Wala siyang pahayag. Sa Talisay City, tinangay ng lalaking ito ang cellphone sa isang cafe. Pati bag sa mesa ninakaw niya. Patuloy pa siyang tinutugis. Namumuro ang oil price hike sa susunod na linggo ayon sa oil industry sources. Piso hanggang 2 piso kada litro ang posibleng itaas ng diesel. 2 hanggang 3 piso kada litro naman sa gasolina.
Batayan sa 4-day average ng trading ng Mean of Platts Singapore o MOPS. Una nang sinabi ng Energy Department na posible ang panibagong oil price hike dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Sibak sa serbisyo ang 11 pulis dahil sa pagkakasangkot sa dalawang insidente ng pagdukot noong 2021. Inireklamo sila ng mga magulang ni Dane Mark Carlos at Charles Dean Soto na magkahiwalay na dinukot noong Pebrero at Marso ng 2021 at hindi pa rin nakikita. Sa desisyon ng NAPOLCOM Unbank, dismissal sa serbisyo ang parusa sa 11 anti-illegal drug operative ng PNP. Dalawa sa kanila may ranggong Lieutenant Colonel at Major. Ayon sa PNP, ang pagsibak sa mga pulis ay patunay na may mga umabuso sa drug war ng nagdaang administrasyon. Ang ilan sa sinibak ay nasasangkot din sa kaso ng mga missing sabongero. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga na-dismiss na pulis. Bianca Umali, Faith Da Silva, Kelvin Miranda at Angel Guardian, emosyonal na namaalam sa kanilang karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Mahirap man para sa akin na magpaalam sa'yo. Maraming salamat. Mas tumapang ako dahil nakilala kita. Damos, salamat sa journey natin. At hindi ko kailangan magpaalam sa'yo kasi nandito ka lang palagi sa puso at isip ko. Abisala Eshma, Lamara. Alam kong mas matapang ako ngayon. Mas mahal ko yung sarili ko dahil nakilala kita. Mahal kita. Mahal kong Tera. Idol kita. Ipinagpapasalamat kita dahil biyaya ka sa buhay ko. Ayoko magpaalam. Gusto ko lang sabihin na hanggang sa muli. Para naman kay Kylie Padilla, mananatili sa puso niya si Sangre Amihan. Abangan niyo po ang mangyayari sa original Sangres. May mangyayari sa amin na magkasama kaming lahat. So, it's pretty good. It's exciting. After Sangre, pinaghahandaan na rin ni Kylie ang bagong kapuso action drama series na Firewall, kasama si Miguel Tan Felix na first time gaganap na alagad ng batas. First time din ni Miguel mag-host ng travel show. Tara G, sa Planet XP. Mapapanood na bukas, May 2, ang pilot episode ng 5-part infotainment show na Planet XP. Britney Spears inihabla ng 1 count of driving under the influence of alcohol and drugs matapos siyang maaresto noong Abril. Sa Lunes, diringgin ang kaso sa korte, pero ayon sa Ventura County District Attorney's Office, dahil sa mababang asunto ito, hindi niya kailangang humarap sa huwes. May tsansa rin siyang mag-plead ng guilty sa mas mahinang kaso ng reckless driving at pababain ng parusa dahil sa kahandaan daw niyang magpa-treatment. Kamakailan lang, kusang nagpa-rehab ang pop singer. Wala pang pahayag si Britney o kanyang abogado. Athena Imperial, GMA News. Ang ibang bansa may beach lang. Ang Pilipinas may super beach. 2 beach sa bansa ang pasok sa top 50 list sa daigdig, kabilang ang isa sa El Nido na numero 1. G-Tay dyan sa report ni Ian Cruz. Kapag El Nido'y iyong makita sa kanyang angking ganda, tiyak ikay matutulala. Lalo na kung iyong marireach ang Entalula Beach. Ang puti at pinong buhangin nito hinahaplos ng bughaw na dagat, niyayaka pa ng mga nagtataasang limestone cliff at mayabong na mga halaman at puno. At ang buong mundo tinitingala ito. Numero 1 lang naman kasi ang Entalula Beach sa world's 50 best beaches ng isang travel website. Masinsin ang pagpili ng 50 best beaches sa daigdig. Dapat katangi-tangi ang ganda, hitik sa wildlife, banayad ang katubigan at walang duda ang hatak sa mga turista. At sa listahang ito ng mga patok, may isa pang beach na nakapasok. Guys, we're finally here! Rank 25
ang pagkahaba-habang sandbar ng Kalanggaman Island sa Palumpon, Leyte. Dinarayo ang baybaying pagkaputi-puti at habang 753 meters. Wala kasing naninirahan sa isla, pawang mga bisita at hindi lang mga mata ang busog dahil sa masasarap na seafood, yamang dagat ang iyong tsibog. Ano, tara? Rain or shine, idagdag agad ang mga yan sa travel bucket list this 2026. Ian Cruz, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.